dating 2 anak habang wala yung asawa niya ay naging 3. Rowena, kwento mo sa amin kung ano nangyari ng mga panahon na yon. Nasabi sa amin itong si Rita, umaaga pa lang, itong mga bata pumupunta sa kanya. Di pa nakakakain ng almusal. Kailangan pumasok sa eskwela. Samantalang yung nanay ay nasa sugalan daw. Hindi po totoo yun. Anong hindi Sumbong ka ng totoo? sumbong. Nagsusumbong po siya sa kuya niya. Totoo lahat yan. Hindi totoo yun. Hanggang Hindi totoo yung nangyaring yon. Eh, siya yung pinuntahan ng mga bata. Wala siyang kamalay-malay. Paano niya gagawin yun? Kaya lang po ginawa ko na yun dahil puro na lang po siya bintang ng bintang sa akin. Kaya ginawa mo na lang yon. Kasi, so tinototoo mo lang yung sinasabi niya. O, di ginawa mo pa rin. Ginawa ko po. Ay, Jesus Mariosep. Okay. De, pagpakwento tayo kay Rowena nung love story nila ni Florencio. Kailan ba kayo kinasal nitong si Florencio? April 27 po. April 27 ng 2003. Tapos, nagsama kayo. May isa ka ng anak nun eh. Opo. Nagsama kayo, tapos nagkaroon kayo ng isa pang anak. Paano kayo ni Florencio maayos ba yung pagsasama ninyo? Maayos naman po. Tapos Hanggang naging- umalis po siya, maayos naman po. Maayos Ito lang po naman yung kayo. magaling kong hipat, sumbungero. Bakit? Totoo naman di Totoo. ba? May ebidensya pa. Nako. Sana Okay. hindi ka na nagpabondak. Ganon. Ayon sa aming research, nakapundar kayo ng junk shop. Opo. At ayon din sa aming research, na-bankrupt daw. Nalugi daw ang junk shop. Opo. Bakit? Yun nga po kasi sa bintang niya, ginawa ko po. Talaga na po nagsugal ako. Bintang talagang gusto mo rin. Talaga. Bakit? Nainggit ka kasi. Talagang Bakit gusto mo Hindi, rin. alam mo, kung hindi totoo yun, di sana, di ba, pinatunayan mong hindi totoo yun, tapos, kasi yung ginawa mo, imbis na Gusto mo kayong rin. pamilya ay guminawa ang buhay, lalo mo pinahirap ang buhay ninyo. So, Tapos ano ba ako yung pa naging gagawin buhay mo nang kasama ng mga anak mo nung nasa ibang bansa ang iyong asawa? Yun nga po, nagsusugal po ako. Siyempre, Hanggang po mayaman. Ikaw ba naman padalahan lagi? O, panik nainggit ka kasi, hindi sa'yo pinapadala. Oo. Sige, tapos. Talaga? Yun nga po, talaga po napabayaan ko na po yung mga anak ko. So ngayon, nung panahon na wala siya, bakit naging yung 2 anak naging 3? Dahil po sa ano, Ebidensya. dahil po sa pangungulila, nagkaroon po kami ng relasyon ng doon po sa nagtatrabaho. Pangungulila? Eh, busy ka naman sa pagsusugat. Pangungulila po sa asawa. Pangungulila po sa asawa. May mga anak ka naman, pwede mo naman doon ituon ang iyong pagmamahal, ang iyong kalinga. Kulang ako sa Oh, Rita, sandali. Hinahinay lang tayo. Hindi pangungulila. So, nalugi na ang business na junk shop. Nagsugal na. Kamusta yung mga kinikitang pinapadala nitong si Florencio? Una po, okay. Ngayon, wala na po. Naubos na po. Okay, ganito ang nangyari. Gusto ko malaman, siyempre, naging 3 yung anak. Sino yung ama? Saan galing? Yun po yung nag-ano po sa amin, helper po. Ano pangalan niya? Joven. Si Joven. Si Joven ang ama nung pangatlo. Opo. Pero hindi niya po alam. Hindi alam ni Hindi Joven? ko po sinabi. Hindi mo sinabi sa kanya? Hindi ko po sinabi dahil ay gusto ko po. Si hindi na Florencio na naman ang aako. ulit. Opo. Okay. Kailan ka nanganak dito sa batang to, sa bunso mo? July po. July 2008. 2008. Kailan bumalik itong asawa mong si Florencio? October 2008. Yun na. So ngayon, pagdating niya, malamang nagulat ka. Opo. Kasi biglaan ang kanyang pag-uwi. Opo. Bakit biglang umuwi? Tinawagan ko po kuya ko. Anong sinabi mo sa kuya? Sabi ko, umuwi ka na kuya dahil yung 2 mong anak naging 3 na. Sa telepono na lang, kasi paano ba niya malalaman kung hindi niya sasabihin? Hindi sa kinakampihan natin, si Rita, kahit naman kayo malagay sa posisyon nitong si Florencio at saka si Rita, ganun din naman ang gagawin nyo, hindi ba? Natural, kuya ko yun eh. O so ano sabi ni Florencio na sinabi mo, 3 na ang anak Hindi mo? niya po sinabi na basta binaba niya na po yung phone, hindi niya po sinabi kung kailan siya, Hindi na siya hindi na nakasagot. po siya sumagot. So syempre nabigla siya. Opo. Tapos, biglaan din ba pag-uwi niya? Biglaan po. Kailan siya umuwi pagkatapos ng telepono? Walang pasabi nun eh. Kailan siya umuwi pagkatapos ng mag-usap October kayo? 5 nga po dumating siya, 2008. So agad-agad. Opo. By then, 3 months na yung bata dahil July yun eh. Anong ginawa mo pagdating niya? Kasi surprise eh. Mga ilang araw po, kinausap ko naman po siya. Malay Talaga mo, nag...
Kaya mo na pagdating niya, nagulat ka. Opo. Ano nangyari? Medyo nasikaso ko naman po, parang walang nangyari. Mga ilang araw po, unti-unti ko po pinagtapat sa kanya. Ano sinabi? Bali, parang wala lang siya naririnig. Mga December po, disperas ng Pasko, bigla niya lang po ako pinalayas. Surprise din. So, ibig sabihin, nung dumating siya ng October, mula October hanggang December, bisperas ng Pasko, 3 buwan, halos 3 buwan, na parang pinalipas niyang lahat. Kinimkim lang niya. Sa bahay, okay naman kayo. Sa loob ng October at saka December, bago kanya pinalayas. Lagi po siya sa kapatid niya. Uuwi lang Umiiwas. po siya. Umiiwas po. So, ibig sabihin, talagang nagtimpe. Siguro pinipilit niyang tanggapin yung sitwasyon. Sa palagay mo, ganun ba nangyari? Opo, kaso siguro po, Mahal ka niya hindi eh. niya po natanggap. Kaso, Dahil sinusulan mo, Tapos, nung bisperas ng Pasko, bigla na lang po ako pinalayas. ano sinabi niya sa'yo? Baka daw mapatay niya na lang ako, kaya umalis na lang po ako, kaysa mapatay niya na lang ako. Maayos ba siya maayos ka ba niyang kinausap? O uminom muna Nakainom siya. nakainom siya. Umiinom ba talaga siya? Hindi po. Hindi talaga siya umiinom. Dalang lang po, pero hindi talaga totally umiinom. So siguro medyo baka mamaya nung gabing yon dahil lumakas na rin ang loob niya. Dahil siguro pilit niyang inintindi. Ano sabi niya sa'yo nung mga panahon? Sabi niya, bakit mo sa akin nagawa to? Sabi ko, patawarin mo na ako. Ilang beses ako nang humingi sa kanyang tawag, kaso binabaliwala niya ako. Lagi siya doon sa kapatid niya, uwi lang siya, titignan yung mga anak niya. Siyempre mahirap yun para sa kanya bilang lalaki. Na marami siyang sinakripisyo para yung pamilya niya ay umayos. Lumayo siya, hindi niya nakikita yung mga anak niya, hindi kanya nakikita. Naghanap buhay siya doon, malayo sa kanyang pamilya. Tapos pag uwi niya, gano'n ang sasalubong sa kanya. Mahirap talagang tanggapin yun, hindi ba? So, nung araw na yon 2008 yon pinalayas ka niya. Opo. Saan ka nagpunta? Sa ate ko po. Sa ate mo. Kasama mo yung mga anak mo? Hindi niya po pinadala. Naiwan sa'yo sa kanya ang 3 bata. Opo. So, ibig sabihin, parang siyang tumayong magulang, tumayong tatay nung bunso mo. Opo. ako, So, ibig nagpalaki. sabihin, tinanggap niya. Opo. Parang di mo ba naisip na noong umpisa pa lang, tinanggap niya yung panganay mo, pinakasalan ka niya, Yun nga, yun eh. pinilit niyang bigyan kayo ng magandang buhay. Tapos, ito pang nagawa mo sa Kaya nga kanya. ako po nagbalik dahil gusto ko mabuo ulit yung pamilya namin. Mabuo? Hindi na mabubuo yun. Pinasak Kahit mo anong na eh. gagawin ko, mabuo lang ulit. Nakita mo na ba yung mga anak mo? Hindi po. Simula nang umalis ka? Wala pong malisa. Sinubukan mo ba silang puntahan? Nabukan ko po. Ano nangyari? Ayaw po, inaharang po ako ng magaling kong hipag. Ay, bakit naman? Ayaw nga sumama sa kanya eh. Eh, hindi. Eh, anak niya yun. Nga, ate. Inaharang, pinipigilan niya po ako. Hindi ko pinipigilan yung mga anak mo. Talagang Ano, hindi ayaw ko ayaw pinipigilan. kanilang Dapat, ano. kahit pa paano, Dahil hindi ka kilala. Maliit pa. 3 buwan nung iniwan mo siya sa akin. Ngayon, 4 So, na ikaw, taon na. ikaw at saka si Florencio na nagpapalaki Opo, sa mga kaming bata. dalawa. Alam mo ba kung anong pangpatulog sa anak mong bunso pag inaantok, ha? Alam mo? Kinakamot ko ang likod para makatulog. Alam mo ba yon? Kahit na sana, Di pinakita mo mo alam sa akin, yun. kahit silip man lang. Di ka Dahil ina ina. ka rin. Tama. May punto ka rin naman doon. Simula nung naghiwalay sila, ano na pong ginagawa niyo, Ate Rowena? Nag-apply po ako ngayon ng trabaho. Ah, okay. Sa loob ng 4 na taon, nag-a-apply ka ng trabaho. Hindi, yung una po, doon po sa Pangasinan, bali po nagtinda po ako sa karinderya. Sa Pangasinan. Opo. Ah, okay. Tapos, ano nangyari pagkatapos? Bumalik po ako dito, eto pong November, pumupunta po ako sa lugar namin para makisilip ko yung anak ko. Eto naman po, hinaharangan niya po ako, ayaw niya pagpakita yung anak ko. Kahit man lang sabi ko silip, hindi niya pinapasilip. Siyempre, hindi mo rin naman maalis sa kanya na masama ang loob niya talaga sa'yo. Pero gusto ko rin naman sabihin kay Rita na siya pa rin ang kanilang ina. Okay, mga kasausawan, ano ang boto ninyo? Naku, eto na mga kasawsawa ng inyong unang pagkakataon para ipakita kung kanino sa ating dalawang bisita ang inyong sinusuportahan. Sa puti, ang kapatid, ang hipag actually, ng nasa pula na meron talagang malaking hindi sila pinagkakasunduan. Gawa nga ng mga nagawa, nito namang nasa pula. Aba, kanino ang inyong simpatsya? Photo hands, go!
kagulat-gulat na kahit narinig na natin ang kwento ng ikangay pagtataksil nitong si Ate Rowena sa kanyang asawa na kapatid nitong si Rita, kapansin-pansin na may mga nakataas na pula na parang sinasabi nilang, oo, tama, may nagawa siyang kasalanan, pero katulad nga ng sinabi mo, siya ang nanay ng mga batang yon at nananatili ang kanyang karapatang makita ang mga batang yon na isa sa malaking pinagtatalunan ngayon ng maghipag na ito. Pero syempre, karamihan, puti ang tinataas. Pero dahil sinasabi nila nga, naku Ate Rowena, medyo matagal-tagal pa yata bago kanila tuluyang mapatawad at matanggap muli. Yan ang ating botohan. Napauwi raw siya nang wala sa oras mula sa Kuwait para kumpirmahin ang mga nabalitaan niyang ginagawa ng kanyang asawa habang siya ay wala. Ang tanong, ano kaya ang natuklasan niya sa kanyang pagbabalik? Alamin na natin yan kay Florencio Lazaro. Pasok! Pabaya ka. At totoo lang, pabaya ka. Alam mo ba yun? Napakasakit. Sakit dito. Sakit. Dream mo. Tinanggap kita, may anak ka. Nagsikap ako mga ibang bansa para sa inyo. Magkaroon ka ng magandang buhay. Ganyan pag ginawa mo. Masakit dito, masakit. Alam mo ba? Humingi ako ng tawad. Para sa inyo naman yun, ha? Ba't ginanya mo pa ako? Para sa inyo yun. Para sa inyo. Hindi para sa akin. Para sa mga bata. Para pagdating ng panahon, may kinabukasan. Tapos ganyan gagawin mo. Masakit talaga, masakit. Sa kanilang pagkikita, muli ng kanyang asawa, talagang bakas na bakas ang sama ng loob nitong si Kuya Florencio sa kanyang asawang si Rowena. Ano pa kaya ang gusto niyang sabihin sa kanyang asawa at mapapatawad niya kaya si Rowena balang araw? Huwag kayong aalis. Babalik pa ang Hindi mo ba naisip na kumprontahin siya, magalit ka sa kanya? Naghintay ka ng 3 buwan kasi hindi ka nalang nagsalita nung sinabi niya sa'yo eh. Hindi mo ba na, parang kasi kung ako yun talaga namang marami akong katanungan na kailangan masagot. Ngayon na. Pero nakuha mo magtimpe. Bakit? Wala naman pong mangyayari. Magkakasakitan lang kami. Makikita pa ng mga bata. Jose Corteza, good morning, Ateng. Dito po sa Doha, Qatar, patok na patok po ang programa ninyo Face to Face. Sana po humaba pa ang inyong programa. Muli, salamat po sa inyong programa kasi parang nasa Pinas na din po kami.